Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi. Saan ka man parte ng mundo? Ako po si Bong Lustre, aka Acero TV, aka Blue TV. Ang gusto ko lang po sana i-share sa inyo na mula po nung makilala ko yung Panginoon natin, nagbago na po yung buhay ko. At ganito po yung nangyari noon na hindi ko po inaasahan na unti-unti po binago ng Panginoon yung buhay ko na, na galing sa pagiging loko-loko na galing sa halos itakwil na ng nanay ko, itakwil na ng tatay ko. Ngayon, hindi pa rin nila ganun pero unti-unti na nila ako natatanggap, unti-unti na nagbabago yung panutungo nila sa akin. Dahil yung tatay ko, siya rin po nagpakilala sa amin ng Panginoon at saka marami na rin po nagsasabi sa kanya na mukhang magpapastor daw siya, pero hindi po yun kasi po talagang pinag-aralan po namin ng maigi. Pinag-aralan po nila ng maigi yung mga Bible. Pero ako po, kahit po na tamad po ako, pero pag binasa niyo po yung Bible, kahit na tamad kayo, little by little o paunti-unti, maiintindihan niyo po. Kagaya ko po na nung una po, tamad na tamad ako eh. Kasi po yung parang alam na natin yun. Pero pag pinalawanag po ng mas malalim at mas detalyado yung mga verses o yung mga talata sa Biblia ng mga detalyado, mas maiintindihan po natin kung ano po yung sinasabi ng Panginoon sa atin. At pagka napag-aralan nyo po yun, unti-unti nyo po malalaman na binabago na pala ng Panginoon yung buhay nyo. At saka hindi nyo malalaman na hindi na pala kayo hindi nyo na pala ginagawa yung dati yung bisyo, yung mga nyo, yung mga ginagawa nyong kamalian, at saka yung pakikitungo nyo sa mga tao magbabago rin. May kilala nga ako dyan na dating mapagmataas at saka mapagmayabang dahil na marami daw siyang pera. Pero ngayon, mula nung lumabas yung flood control scandal ni Bongbong Marcos, tapos na freeze yung mga account niya, nagbago siya. Pero awan ng Diyos ngayon, hindi naman freeze yung account niya, pero nagbago yung pakikitungo niya sa tao. Ganun po gumalaw yung Panginoon sa ating buhay. Sana po na kayo din po, yung mga nanonood nito, unti-unti nyo pong pag-aralan yung Biblia o yung mga salita ng Diyos na tinuturo sa atin. Para po may maintindihan kayo, magbasa po tayo ng Biblia. Kaya nga po na yung paborito kong verse na 1 Timothy 6 verse 10. Yun po yung verse na pumasok sa utak ko dahil sinasabi po doon, for the love of money is the root of all kind of evil, di ba? Kaya nga po na basta pera na yung gumalaw, nandiyan na po si Satanas. Yung pera po, nagagamit din po yan sa kabutihan. Kaya po, sana po yung mga pera natin gamitin sa kabutihan. At saka sana po, pag may sobra tayo, ipamahagi natin. Ayun lang po. Halika po, samahan niyo ako magdasal. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Lord God, maraming salamat po sa araw na to na binigay niyo sa amin, na nabuhay pa po kami. Sana po yung mga humihiling ng kapatawaran namin, mapatawad na namin. At saka yung sana po, Lord God, yung mga hihinga namin ng tawad, mapatawad na kami. At saka lahat po ng nagawa namin masama, patawarin niyo na po. Panginoon, sana po na i-guide niyo po kami at buong pamilya namin. At sana po yung mga kamag-anak namin na may sakit, pagalingin niyo po. Maraming salamat po, Panginoon. Amen. In Jesus' name we pray. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen.